tapos na ako magpagupit. Ayan na, okay na. At nagpalagay ako ng konting bangs. Hello, hello, hello. Good morning, Grass Residences. Good morning, Quezon City. Hello, hello, hello. Today is October 14, Tuesday, 2025. Today is my flight. But it's late at night, 10:45 p.m. That is my flight later, and we have another vlog, a day experience before going back to USA. So that will be my vlog today. So this is my last stay in the condo for this year. I'm going back next year. Okay. Wow, the weather is like cloudy. Time check is 6:55. So, bye muna. Hello, medyo haggard ang lola nyo kasi nagpiprepare na ako ng aking luggage. Inaalis ko na yung mga beddings dito at nililigpit ko na yung mga ginamit ko. At syempre, yung rep, dinipros ko na. So, tingnan ninyo. Ayan, wala nang punda, wala nang sapin yung kama. Naisipon ako. Sinipon pa ako. So, kasi maulan dito, ayan oh. Maulan. Wala naman bagyo. Pero umuulan. Napagod siguro ako sa kagagala. Kagagala lang dyan lang naman sa SM North lang. Babalik-balik ako dyan. Ayan ang aking bagahe. Ayan luggage ko. Tinitimbang ko nga. Nahirapan niya akong magtimbang kasi walang bubuhat. So, dalawang malaking bag at saka isang carry-on. Tsaka ito backpack ko. Yan ang aking dadalhin. Ayan, na-defrost ko na yung rep. Kaya tutuyuin ko na lang yung floor. So, yung mga gamit ko doon, na mga plato, lalagay ko na doon sa cabinet. Later, ayun, may hagdan ako. Tapos, ito yung almusal ko. Di pa ako nag-aalmusal. Ito kasi paborito ko yung galunggong na yan. Binili ko yung kahapon dyan sa karinderya. May karinderya dito sa gilid ng Grass Residences. Lalabas ka ng gate ng Grass Residences, and then meron doon madami bilihan. Meron din dito sa loob. At pwede ka din naman mag-grab o order ka, dadalhin dito, kukunin mo dyan sa lobby. Pero nakakasawa na yung mga At saka gusto ko talaga yung mga lutong bahay. Kaya dyan sa karinderya, although medyo mahal. Mahal din, kahit nandyan sa karinderya. 80 pesos yung isda. Ang beef ay 110. Ang baboy ay 100. Ang isang order, yung maliit lang, yung good for one person lang yon. Tapos gulay 40. Ayun, ganun ang mga presyuhan. Kaya, pero okay naman, masarap naman, malinis naman. Di naman ako nagtae. Di naman ako sumakit ang tiyan. Malinis. At saka pupunta ako doon maaga kasi bagong luto. Okay? So, see you later, alligator. Ayan ang aking so far, yan ang aking mga nagawa na. Kakain na ako. At saka guys, nakakatuwa dito. Alam nyo ba kung bakit? Ang lapit ng simbahan. 3 minutes ando na ako sa simbahan. Walking lang. And then paglabas ko, ang daming prutas. Diyan sa gilid ng paglabas mo ng gate sa may Grass Residences dito sa gilid, may tindahan ng mga prutas, ang dami. Mayroong nagtitinda ng taho, may nagtitinda ng buko. Diyos ko, enjoy na enjoy ako. Ang buko, 45 pesos. No, may sabaw. At tapos, pipiliin mo kung gusto mo malambot ang laman or gusto mo malakanin, ganyan, malauhog, may mga ganyan-ganyan. Tapos, may saging na saba, may saging na latundan, may saging na lakatan. Diyos ko, iyan pa naman yung kinikrave ko sa Amerika, yung latundan. Wala akong makitang latundan doon sa Amerika. At saka yung fresh na saba. Meron doon frozen. No? Kaya, ay nako, enjoy na enjoy talaga ako dito sa pagkain. Yung mga pagkain, in-enjoy ko talaga. Tilapia, galunggong, hasa-hasa, fresh. Talaga fresh
na fresh. Ayan. Kaya nga yung ref ay nililinis ko na ngayon kasi nilagyan ko ng mga, nag-stack ako doon ng mga pagkain na mga gusto ko. Kaya naman, pagbalik ko sa Amerika, mamimiss ko na lahat yung mga pagkain na yan. Meron pang mga ginataang langka, meron pang, syempre doon, makakaluto din ako ng ganun, pero Mariosep, ako lang naman ang kakain. So, at least dito, bibili lang ako isang order, 40 pesos, good for, one person. Minsan mahina naman ako kumain, ititira ko pa yung kalahati ng gulay, so pwede na sa gabi, nakakatipid ako. Actually, may natira pa nga akong bigas. 4 kilos pa yung bigas ko na natira. Ipapadala ko na lang dun sa kung sino yung pwede magdala yung maghahatid sa akin mamaya sa airport. Okay? Okay, yan lang aking munting istorya, mga experience ko dito sa Pilipinas. Mag-isa lang akong umuwi. Nag-asikaso, may inasikaso akong mga bagay-bagay, nagbayad ng kung ano-ano, mga amilyar, ganyan-ganyan, nagbayad ng something sa PPSCA, may mga inayos yung bubong ng bahay, yung kisame, yung electrical, pinaayos ko. So, ayun, ganun ang ginawa ko dito, kaya hindi alam ng mga kaibigan or kapatid ko. Ang kapatid ko nalaman lang nung Sabado, 2 days before ako uuwi babalik ng US. Tinawagan ko sila, sabi ko, puntahan ako dito. Ayun, nagbanding kami, nila Belinda, ni Toto, ni Toti, tsaka yung mga asawa nila. Tapos si Binjay hindi nakarating kasi nga ay hindi ko alam, baka busy. Ayun. So, tingnan yung mga pictures namin. Ayan, papakita ko sa inyo yung bandingan namin ng mga kapatid ko. Ganun lang ang aking sitwasyon. Tapos, yun nga, pagdating ko, inasikaso ko yung sa bahay, sa Antipolo, pinaayos ko, and then, in-invite ako ng kaibigan ko sa Baguio, pumunta ako, mga 2 nights and 3 days ako doon. Yun lang ang pinaka-pasyal ko. At wala na. Meron pa nga isa akong BFF na nagdaramdam yata na hindi ko raw siya sinabihan na nandito ako. So, hindi naman na kasi ako pupunta doon at ayoko na makipag-meet sa ibang kaibigan kasi kung na-minute ko isang kaibigan, siyempre maglilik yan. Sabihin hindi ko sila pinuntahan or hindi ko sila na-inform. Kaya wala na lang akong sinabihan. Anyway, babalik naman ako, doon ko na lang sila imimit siguro o makikipagbandingan na lang ako sa kanila. If ever may chance ako. This next 2026, malapit na, mga ilang buwan lang babalik uli ako. Okay, kasama ko si Mateo, kasama ko si Ebert, si Johnny, ayan. Alam mo naman, pagkasama ko si Mateo, hindi na rin ako nakakagala. But, I will go ahead of them. Para mailuto ko naman sila, pag dadating na sila, meron silang kakainin dito. Okay, ayan ang aking story, ayan ang marites ko for the day. So, kakain na ako talaga ng breakfast. Babu for now. God bless. Ito mga pictures ko with my siblings. Tingnan ninyo. Habang kumakain ako, panoorin ninyo yung pictures namin ng mga kapatid ko. Go, go, go! No bashing! Just for fun! Just for fun, no bashing! Ito na po mga pictures namin. Panoorin ninyo mga karancho. So, nakita nyo yung bandingan naming mga magkakapatid. Yan ang buong araw kami nagkwentuhan at mula umaga hanggang hapon, gabi na sila umuwi. Mga 9 o'clock na siguro ng gabi. Kaya naman minalat ako sa kakakwento. Lahat, tawa kami ng tawa. Masayang masaya, very, very, very quality time ang naganap. Kaya, okay, masaya naman sila, masaya rin ako. So, siguro every time na uwi ako, kailangan hindi ko sila mamimiss na hindi pupuntahan or hindi nila ako mamimiss na pupuntahan dito. Okay, that's all. At talaga, kakain na talaga ako ng breakfast.
Ayan guys, naglilinis na ako. Kailangan bago ako umalis dito, malinis. Time check, 11:10, pupunta ako sa SM North at bibili ako ng ensaymada at saka cheese roll, pinapabili ni Evert. So, tara, samahan niyo ako at pupunta na rin ako sa Mang Inasal, bibili ako ng lunch at saka dinner ko. Come on, come on, come on, come on, come on. October 14, 2025. Naku guys, habang nakikipagkwentuhan ako dun sa BFF ko, tinawagan ko kasi in-update ko lang siya. Tinanong niya kung anong oras daw ang flight ko. So, tinawagan ko para hindi na ako mag-type-type. Ang sakit sa kamay mag-type eh. At meron akong bisita na ibon. Meron akong bisitang ibon. Sabi ko, meron akong wish. Yung wish ko na yon sabi ko, pag may nakita ko lumilipad na ibon, aba, meron nga naglipara na ibon. So, siguro granted yung wish ko. Okay, pupunta na ako sa SM. Ngayon pa lang ako pupunta ng SM. Pakita ko sa inyo yung ibon. Ito, tingnan nyo. Ayan na siya mga karancho. Tingnan niyo yung ibon. Kalapati pala yan. Pinicturan ko muna kasi baka mamaya biglang lumipad. Mawalan ako ng chance na picturean siya. So, ayan. Hindi ko alam kung kanino yan kalapati. Basta, nagulat na lang ako. Bigla na lang siyang lumipad. Tapos, nakita ko siya nakatayo sa ibabaw ng balcony. And then, bumaba siya dyan sa may semento. Pagkatapos, nagulat ako kasi nag-wish ako. Nung nag-wish ako, sabi ko, pag nakakita ako ng ibon, sabi ko, imposible naman kasi ako makakita ng ibon. Kaya, ang winish ko yung ibon na kung makakakita ko ng lumilipad na ibon, siyempre Quezon City yan I know, wala namang masyadong mga ibon na lilipad dyan. Buti sana kung nandun tayo sa probinsya. So, ayan, nagulat ako. Biglang meron dumapong ibon dun sa ibabaw ng pinaka balkonahe. Kaya naman, ay naku, sabi ko, nag-grant yung wish ko. Oh my goodness. Ganun din pala talaga pagka minsan, pagka nag-grant yung wish mo, matutuwa ka pagka nakakita ka ng mga palatandaan. Mga karancho, thank you for watching. See you again next time. I love you all. God bless. And take care everyone.